Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Saan man sulok ng mundo o Pilipinas tayo naroon mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Mga kababayan, komentuhan po natin itong mga tambay, itong napakatapang na general mga kababayan. Alam naman po natin at alam naman po din ni dating Pangulong Duterte na wala po siyang magiging problema o kaso o sinasabing conviction sa kanyang mga binitawang salita dahil nga po ito isang basura lamang mga tambay. Pero ang isang general ay ibang klase po ang general, lalo po itong CIDG na general po sa Metro Manila. Si General Torre po mga tambay ay nagsampa po ng kaso o magsasampa ng kaso sa dating Pangulong Duterte dahil daw po sa pagbabanta, sa pagpatay daw po doon daw po sa 15 senador, mga kababayan. Hindi po pinalagpas po ni General Torre, mga tambay. Dinaig niya pa po ang mga senador, mga kababayan. Ang mga senador ay tanggap po na biro lang po ang sinasabi po ng dating Pangulong Duterte dahil sanay na po sila sa biro nito. Pero pagdating po sa general na napakagaling at bayaning general ay hindi po pwede po sa kanya ito, mga kababayan. Hindi po pwede. Hindi makakalagpas. Pakinggan po natin ang general mga tambay. Kung gaano po katapang ang general na meron tayo na talagang kahit dating Pangulo ay hindi niya po sasantuhin mga kabayan. Napakagaling na general yata ito. Sandali lang po. Ayan. Last run. Admitted for DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that you made? Ay, gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. More to proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. And it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan nanggaling at sinasabi nila mga vigilante na ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang. Ano po yung mangyayari yung seasonal after yung case build-up? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation, and formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG? I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. Yeah. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan ng ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher ups sa PNP before making this move po? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Jesus Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang naglalabas ng
cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo? As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case. Under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung Mga tambay, narinig po natin. Nakita nyo po, kailangan daw po hindi lumalabag sa batas mga tambay. Pero yung ginawa nyo po sa KOG, ay wala po siyang ginawang paglabag sa batas doon mga tambay. Ibang klase po mga tambay. Ibang klase po ang general mga tambay. Makita nyo po, napakatapang po na general. Dating Pangulong Duterte ay magpapail po siya ng kaso mga kababayan. Ibang klase po. Talagang ganyan po katapang ngayon ang general mga tambay. Nakasandal yata sa pader mga kababayan. At ito po, wala namang patutunguhan ito eh. Ito po ay nagtatapang-tapangan lang po. Gusto po yatang maging susunod na PNP chief yata mga tambay, mga kababayan. Kung totoo po talaga na ginagampanan po nila ang kanilang tungkulin at sinasabi po ang kapayapaan, seguridad ng taong bayan mga tambay, at sinasabi po ito'y banta sa ating bansa, lalo sa atin mga Pilipino, ang ginagawa po ng dating Pangulong Duterte na pagbabanta raw po dahil pwede raw pong gayahin ng mga citizen, mga Filipino citizen mga tambay sa ating bansa. Ang ginagawa raw po ng dating Pangulo, mga kababayan, yung ginagawang pagbabanta raw po, lalo sa mga senador mga tambay. Ibang klase, baka daw po gayahin. Ang tanong po ni Kamanong, baka din po gayahin yung ginagawa po ng Pangulong Marcos na issue na gumagamit daw po ng droga. Hindi po ba kaya gagayahin ito, General Torre? Hindi po ba gagayahin ito ng mga Pilipino? Dahil po ito po ay putok na po sa buong bansa, sa social media, at nababanggit din po pailan-ilan sa mainstream media na gumagamit daw po di umano ang Pangulo ng bansa na pinoprotektahan po natin ang ating bansa dahil baka ito ay magaya ang mga klaseng ganito. At ito po ay isa pong napakatindi pong paratang din po ito mga kababayan. Di po ba General Torre? Mismo seguridad ng bansa at imahe ng ating bansa ang nakataya po rito. Bakit hindi nyo po isinasama po? Bakit hindi nyo po isinasama ang Kati-Binag? Bakit po kaya hindi sinasama ang Kati-Binag mga tambay? Dito po sa issue ng droga. Commander-in-Chief na po ang sinisiraan na gumagamit po ng droga ni Kati-Binag mga katambay. Pero never po, napakatapang po na general. Yung pati biro ng dating Pangulong Marcos ay hindi niya po pinalalagpas kahit po ito'y mababasura lamang pag dinala po ito sa korte. Basura po ito. Katulad na lang po yung pinail po nilang kaso at gusto nilang kasuhan ng inciting of sedition ang Vice President. Ganon din po ito ang gagawin nila sa dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ano po? Basura. Kung yung sa Vice President ay sinasabi na mismo ng Batikan na abogado at politiko na si Manong Johnny na walang po pwedeng ikaso sa Vice President Sara Duterte. Samantalang yun, sinasabi nila pagbabanta rin daw po yung pagpatay. Dahil kung siya raw ay mamamatay, ay gusto niya rin may makasama rin siya na sinasabing pumatay daw sa kanya, mga kababayan, ang Vice President. Ngayon, anong klase po ito? Kung yung isa nga, presidente na raw ang sinasabi nila na gustong papatay, ngayon mga senador. At sa tingin nyo, mga senador, lalo ang mga kumakampanyang senador, mga kababayan, yung mga kumakampanyang senador, sa tingin nyo, magdidemanda sila sa panahon ngayon? Sige nga. Napakapopular ng mga Duterte. Ang Duterte, ang taong bayan ay nasa puso na nila at isip ang Duterte. Makikita lang po natin ang puwersa ng Pangulong Marcos. Saan po? Sa mainstream media. Mga hakot, mga nakasakay sa bus, sa bus,
mga iba-ibang lugar, hakot, nakikinabang yata mga katambay. Dahil marami po yatang daladalang pledges, pangako, at sinasabing ayuda yata sa mga pinupuntahan nito mga katambay. Ang mga Pilipino natin naghihirap, pupuntahan po yan mga kababayan. Pero ang ating mga kababayan, ay yan po. Pag nakuha na po nila yan, hindi naman po lahat yan, iboboto sila mga kababayan. Kaya ibalik po natin dito mga kababayan, kay General Torre. Ito po ay nasa nakikita ko po mga tambay. Isa rin po itong pagganti. Isa rin po itong pagganti. Parang gumaganti po yata ang isang general sa dating Pangulong Duterte mga kababayan. Kasi marami po siyang kaso na sinampa. Isa rin po sa nagsampa sa kanya ay ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Dahil alam naman po natin ang mga ari-arian po ng Pastor Kibuloy ay pinamahala po sa dating Pangulong Duterte, di ba? Pinamahala po sa kanya at napakarami pong sinira. Sinira po ang ari-arian po ng kingdom po ni Pastor Kibuloy mga katamay sa Davao City at napakarami pong paglabag ng ginawa po ng grupo po ni General Torre sa kingdom po ni Pastor Kibuloy mga katamay. Nakita naman po natin pati po ang paghaharas po nila sa mga kababayan natin na miyembro po ng kingdom ni Kibuloy. Nakita po natin yon. Minamatay pa po mga tambay. Kaya po napakarami pong kaso na haharapin po itong si General Torres, lalong-lalo na po pag hindi na po siya general. Ibig sabihin, pag siya po ay retired na. O kaya, pag hindi na po Pangulo ang Pangulong Marcos at hindi na rin po PNP Chief General si General Marbil at kung siya po ay magre-retiro, alam naman po natin ang kaso ay hindi po yan tumatagal ng isang araw mga kababayan. Retirado na po si General Torre, isang damukal pa po ang kanyang hinihiring na kaso mga kababayan. Napakarami pong isinampang kaso po sa kanya ang grupo po ni Pastor Kibuloy mga katabay. Kasama pa ang dating Pangulong Duterte mga katabay. Ngayon, siya naman po ngayon na nagkaso na basura lang po. Ang tingin po rito ng magagaling na abogado, mga eksperto, ito pong kaso na isinampa po ito na wala pong kakwenta-kwenta ay mababasura lang po ito mga kababayan. Mga kababayan, kung talagang ikaw pinoprotektahan mo ang sinasabing huwag pamarisan na baka gawin ng mga Pilipino at hindi nauubra dahil sa bagong Pilipinas ay hindi nauubra ang mga ganito. Dahil sinasabi mo pa, dinala raw tayo ng 6 na taon sa mga patayan, papatayin daw po ang mga durugista, ang mga adik. Ang tanong ni Kamanong, sino po ang pumatay sa mga adik? Si Pangulong Duterte po ba ang pumatay? O ang mga kapulisan katulad nyo po, General? Kayo po ang nasa ground. Wala po sa ground si dating Pangulong Duterte. At sino po ba ang nasa narco politics? At sino po ba ang mga ninja cops? Ang mga ninja cops po ay kabaro po ninyo. Sino po ba ang gumagawa po? Nasasangkot po sa mga kidnapping, holduping, randing and tandem. Di po ba may mga sangkot po na kabaro nyo? General Torres, di ba pati po sa kidnapping, holduping, robbery, di ba? At lalo po sa pagtangkilik po, ginagamit po extra income ng mga kapulisan po, ninja cops. Di po ba nung panahon po ninyo na kahit hindi pa po presidente ang dating Pangulong Duterte, pulis na po kayo. Alam nyo na nasasangkot ang men in uniform sa lahat ng klase ng krimen sa bansa. Huwag na po kayong magmalinis, General Torre. Komento ko po mga kababayan. Di po ba mga kababayan? Sila po halos sangkot. Nai-involve po sila. Di po ba? Pati na nga lang sa mga ticketing, hulid up, kasama po, na-hulid up. Nai-involve din po di umano ang ating mga men in uniform. Sila po yun. Ngayon, sasabihin nyo, ang mamamatay tao dahil sa war on drugs, sino po ba ang mga pinatay ng mga pulis? Hindi kaya mga nagagamit din po itong tulak ng mga pulis? Karamihan po, ganyan po ang issue
nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ang mga pulis may mga hawak na user-puser, taga-benta. Di po ba? Men in uniform, napakalinis po pala ng sangay. Ang institusyon po pala ng kapulisan ay napakalinis. Pagka ang nagsalita po isang General Torres, mga katamay, napakalinis po nila. Hindi na raw po bago sa bagong Pilipinas. Hindi na raw po pwede sa bagong Pilipinas ang dating ginagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Iba na po kasi ngayon. Kasi sa bagong Pilipinas, di po ba, narinigan po natin yan at narinig po ng buong mundo. Yeah, ang interview po sa mainstream media ng isang general, ang PNP general natin, na si General Marbil, na ang droga ay hindi na maituturing na itong masamang bisyo, bagkus makakatulong pa. Lalo sa mga sobra-sobrang magtrabaho, mga kababayan. Dagdag energy, ang tawag dito ng kanyang general, ng kanyang boss, mga kababayan. Ipagpatuloy mo po yan, General Marbil. Kaya lang, pagtatawanan ka lang ng taong bayan. Kasi ang huling halakhak ay nasa mga Duterte. Wala po sa inyo. Ngayon, maangas kayo. Napakatindi po ng dating nyo yata. Sinasabi nyo, ang talagang problema lang ng bansa natin sa loob ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos ay mga Duterte lamang. Pero ang tanong ng taong bayan, wala po bang problema ang Pangulong Marcos na dapat po ay protektahan din po yata ninyo, mga kababayan? Dahil pinoprotektahan nyo ang inyong institusyon, pinoprotektahan nyo ang pamahalaan, pinoprotektahan nyo ang taong bayan, bakit hindi nyo protektahan ang Pangulong Marcos? Ito po, si Cathy Binag, naghihintay po ng kaso ninyo, Mr. Marbil. General Marbil, matagal na pong naghihintay na sampahan nyo po ito ng kaso ng inciting of sedition, mga tambay. Ginugulo niya ang bansa. Ginugulo ni Cathy Binag, General Torre, ang bansa natin. Dahil pinagkakalat niya ang Pangulong Marcos ay durog, bangag, adik, matagal ng panahon na bangag, adik, drug user ang Pangulong Marcos. Itong babaeng ito, General Torres, yan po, hindi nyo po ba sasampahan ng kaso yan? Napakatindi pong kahihiyan ang binibigay po sa ating bansa ng babaeng ito. Itong babaeng ito, si Cathy Binag, mga kababayan, napakalaking kahihiyan ang binigay po sa atin dahil siya po ay pinasabog niya po na adik, drug user, bangag ang Pangulong Marcos ayon dito sa babaeng ito, mga kababayan. Pero ang isang General Torres, wala siyang tapang, bahag ang buntot yata, mga kababayan. Bulag, pipe, bingi, pagdating sa babaeng ito, mga tamay. Bakit kaya? Ubod ng tapang kay Kibuloy, kay Vice President Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ubod ng tapang ni General Torres. Pero pagdating sa babaeng ito, mga kababayan, wala yata siyang yagballs, mga kababayan. Bakit kaya? Pati ang kanyang general, ang kanyang PNP Chief General ay wala rin yatang yagballs. Isama na rin po natin ang DOJ Secretary. Wala rin po yatang yagballs pagdating sa babaeng ito. Hindi po ba kayo nagtataka, mga kababayan? Bakit hindi po nila matinag? Hindi po nila magalaw? Ni hindi man lang nila makasuhan? Kahit mapakaliit na kaso hindi nila maibigay, mga tambay, sa babaeng ito, mga kababayan. Ni hindi nila maimbestigahan sa Senado, ayaw rin imbestigahan sa Kongreso. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Isang babae, buong gobyerno, natatakot kasama institusyon ng Kamara at Senado. Mga kababayan, hindi ba dahil nagtataka nun? Dahil sa babaeng ito, tahimik, takot lahat. Institusyon ng Senado at Kamara, takot sa babaeng ito. Lalo ang General Torres, General Marbil, DOJ Secretary, di ba? DILG Secretary, DA Secretary, Department of National Defense. Takot din po sa babaeng ito, mga bayan. Lalong-lalo ang Pangulong Marcos, takot na takot sa babaeng ito, mga bayan.
Buong gobyerno ng bagong Pilipinas, takot na takot sa babaeng ito. Pero pagdating po kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nagbiro lang, inciting of sedition na, kakasuhan na, napakatapang na. Hindi pwedeng magsalita at manira at magmanta sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pero, pwede sa bagong Pilipinas na sabihin mo at ipagkalat mo na ang presidente ng bansa ay adik, bangag, drug user. Pwede po. Dahil wala po silang ginagawang aksyon. Napakatagal na po. 3 taon na pong kumakalat. Kahit po nung 2022, pagpasok po ng halalan, pinakalat na po yan na merong presidenteng tumatakbong bangag, weak leader, mga kababayan. Tanggap na tanggap po ng CIDG General Torre ang issue po ng droga pagdating sa Commander-in-Chief, mga kababayan. Ibang klase. Takot po sila lahat. Ayaw kaya nilang mapanood ang USB? Ayaw kaya nilang mapanood o ayaw mapanood ng buong mundo at ng buong Pilipinas pag ito inimbestigahan, lalo sa institusyon ng Senado at Kamara. Kasi mapapanood po ng buong mundo, buong Pilipinas, kasama ang mga OFW sa buong mundo. Mapapanood po kasi ang USB pag po kinasuhan nila si Cathy Binag. Sana po, mga tambay, hindi raw po kasi uubra sa isang General Torre lahat ng klase ng pagbibiro. Lalo po ang pagbanta o pagbabanta raw pagpatay. Sa tingin po ba ni General Torre, ang ginagawa po ba ni Cathy Binag ay pagbibiro? Hindi po ba pagbibiro ito na pwede ring sampahan? Dahil ang sinisira niya ay pamilya ng Pangulong Marcos, kasama pa ang First Lady, sinisiraan ng babaeng ito. Mga kababayan, di ba? General Torre, gising-gising din po. Huwag po puro kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte tayo nakatutok. Etong babae na ito, tutukan niyo po ito. Dahil nakakahiya na po ang Pangulong Marcos. Mga kababayan, di ba? Pinag-uusapan na po ito sa buong mundo ang Pangulong Marcos dahil sa babaeng ito. Pero ang isang general na matapang lang po kay Kibuloy, kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte. Pero pagdating sa babaeng ito, wala yata siyang yagballs. Nagtatanong lang po. Lahat po sila, magmula sa Pangulo hanggang sa baba, wala po silang yagballs, mga kababayan. Pangulo, mga tambay, NBI, DOJ Secretary, DILG, PNP, di ba? National Defense, wala silang mga yagballs. Kasama pa ang institusyon ng Kamara at Senado, wala silang yagballs sa babaeng ito, mga katabay. Kaya tuloy ang mga Pilipino, pati ang mga OFW, ay naniniwala na po ngayon na talaga yatang gumagamit ng droga at napakatagal na panahon na palang adik ang isang Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Dahil takot na takot po sa hamon ni Attorney Vic sa follicle hair drug test, mga kababayan. Nang live, ayaw niya po, mga kababayan. At ayaw rin po dali ng PNP, mga katambay. Kasi ang gusto ng PNP, nakatutok lang po yata sila sa mga sasabihin at hinahanapan po nila ng butas na po pwede po nilang kasuhan ang mag-ama. Naghihintay lang po sila ng po pwedeng ikaso kahit mga walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Puro basura. Ito po ang may kwentang pagkasuhan. Ito po, napakalaki po ito kasi buong bansa po natin na ibabangon yung kahihiyan ng ating bansa sa buong mundo na kumalat na po na bangag gumagamit ang droga, General Marbil. Magiging bayani po kayo. Ituturing po kayong bayani ng mga Pilipino pati OFW. Pag napatunayan po ninyo, General Marbil, na ang Commander-in-Chief natin ngayon na hindi gumagamit ng droga at sinungaling itong babaeng ito, ay magiging bayani po kayo at napakatapang po ang tingin sa inyo ng mga Pilipino. Request ko lang po, mga tambay. Nagsasuggest lang po si Kamanong. Tutukan nyo po ito, General Marbil. Si Cathy Binag, sa palagay ko,
palagay ko, kayo na ang susunod na PNP chief. Pagka tinutukan nyo at napaniwala nyo ang taong bayan na sinungaling si Kati Binag, hindi totoo ang USB, hindi drug addict, at hindi gumagamit ng droga ang Commander-in-Chief. Hahangaan po kayo ng mahigit 100 milyong Pilipino kasama ang OFW, General Torre. Pero pag hindi nyo ginagawa at nagtetengang kawali kayo, bulag, pipi at bingi, dito sa babaeng ito, mananatili ang mga Pilipino na maniniwala na talaga palang gumagamit di umano ng droga at matagal ng bangag ang Pangulo ng Bansa. Hindi po ba kayo nahihiya, no, General Torre? Bagong Pilipinas ang sinasabi nyo. Pero meron kayong Commander-in-Chief sa Bagong Pilipinas. Issue, droga, bangag, adik. Tanggap na tanggap po ninyo. Pero yung biro ng dating Pangulong Duterte, hindi nyo matanggap. Hindi nyo matanggap ang biro ng ginawa na dating Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi ni Kati Binag, tanggap na tanggap nyo, sinasabi ni Kati Binag, na ang Pangulo ay bangag, adik. 3 taon na mahigit, mga katambay. Unbelievable. Kaya dito po, mga katambay, hindi po hahangaan ng Pilipino. Wala pong makukuwang simpatsya ang mga Pilipino. Walang makukuwang simpatsya ang isang General Torre sa mga Pilipino. Dahil sa magaling lang po siya, matapang lang po siya sa biro. Pero pagdating sa totoong issue ng bansa, na adik ba talaga ang Pangulo, ay duwag po siya, mga tambay. Duwag ang General Torre, mga tambay. Wala po yata siyang yagballs. Lahat po sila walang yagballs. Pati sa DOJ Secretary, wala rin yagballs. Pero pagdating sa mag-ama, sige, pag-aralan natin, hahanapan natin ang ground para makasuhan niya mga yan. Pero pagdating dito sa babaeng ito, huwag nating pag-usapan yan. Hindi dapat pag-usapan yan. Okay lang na ang presidente ay pinag-usapan at kumakalat sa buong mundo na siya ay adik. Okay lang. Huwag lang natin pag-usapan si Kati Binag. Ganun po ba? Maraming salamat po, mga tambay. Napatawa po ako. Natuwa po ako sa ginawa po ni General Torres. Kasi ipinakita niya lang po sa sambayanang Pilipino kung gaano po siya kahina yata na general, mga kababayan. Nagtatapang-tapangan, na naglilinis-linisan, at naggagaling-galingan na pinatutupad niya ang batas. Wala raw pong exempted sa batas kahit dating Pangulo ka pa. Mga kababayan, pati ang biro hindi niya pinalalagpas. Kaya po wala po akong paghanga sa isang general. Dahil hahanga lang po ako sa kanya pag kinasuhan niya na po ang babaeng ito, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.